Mga oras po muna na ito ay makakapanayam po muna natin ang chairman ng National Union of Journalists of the Philippines or NUJP. Nasa ating linya po si Sir Jonathan Das Santos. Magandang gabi po sa inyo, Sir Jonathan. Welcome po sa ating program sa Bomba Radyo Dagupan, sir. Hello, magandang gabi po at maraming salamat po sa imbitasyon sa programa niyo ngayong gabi. Ayun po. So eto po, dako na po tayo agad Sir Jonathan doon po sa ating topic or pag-uusapan ngayong gabi patungkol po dito sa posisyon po ng NUJP. Sa kahapon yung anunsyo po ng palasyo or ng Malacanang, particular po ng Presidential Communications Office po Sir Jonathan, kung saan po ay pinag-usapan po kasi itong request na kung saan ay pag-ban po doon sa isa pong reporter mula po sa isang network, na nakabit sa palasyo at ayun po Sir Jonathan, yun yung pong posisyon or parang posisyon po dito or opinion. Siguro pinuhin lang natin ano, hindi naman siya binnan mismo 'no. Mm. Bagamat nag-request yung PCO sa stasyon niya na palitan siya, dahil daw sa ilang violations sa protocol 'no. Sa pagkakataong ito po 'no, sumusuporta lang tayo sa mga kasama natin, sa Malacanang Press Corps na sabi nila, kumbaga pagmamalabis naman yung ginawa ng PCO na, gustong palitan nga yung, reporter 'no. Actually hindi lang yata isang reporter ito kung nakita niyo po yung sulat na pinost, sa Facebook 'no, um, may iba pa po yata mga reporters na supposedly ay nag-break ng protocol na gano'n din po parang i-a-admonish din o ire-request din na palitan, ng kanilang mga newsroom 'no. Parang palitan yung i-a-assign sa Malacanang. Mm. So yun po, ang reaction natin diyan siyempre ay, bagamat mas maganda maganda naman po na idinaan nila sa forma ng request 'no, hindi hindi po ban talaga. Mm. Ah, Hindi rin siguro maganda na papalitan natin yung mga reporter dahil, ang report naman na-assign niya ng newsroom nila, based sa assessment nila sa kakayahan ano, ng kanilang, reporter na gawin yung trabaho 'no. So, as much as possible sana hindi manghihimasok yung mga government agencies, pati ang Malacanang 'no, kung sino po ang, ina-assign, ng mga news o ng mga news company. Mm. Okey. 'Pag mga ganito, Sir Jonathan, kayo po ba ay nakikipag-ugnayan po, for example dito po doon po sa, reporter na nakabit po sa Malacanang nung siya po, or nagkaroon ng request na, kabilang or siya nga po ay hindi, po muna mapapabilang sana do'n po sa mga nagko-cover sa Presidential Communications Office po? Kadalasan po, kung member ng NUJP yung, involved, opo Mm. 'no, pero sa pagkakataong ito ay hindi naman at, tiwala naman kami sa, Malacanang Press Corps na kaya na po nila 'yan ano. Ang pagkakaalam ko po ay sinulatan nila yung PCO para pag-usapan itong, issue na ito at, na kumbaga makaabot sila ng compromise o ng isang agreement ng na para maayos yung gusot na ito. I think gusot lang naman ito, hindi naman ito kumbaga, um, repression necessarily 'no, parang siguro, maaaring may violation din of protocol talaga, siguro makikinis naman po 'yan, sa pag-uusap ng, MPC at ng PCO at, siguro, hopefully ay makaaabot sila sa magandang resolusyon dito at maging mas maganda yung ugnayan ano, ng mga nagko-cover ng Malacanang at ng mga tao mismo sa Malacanang. Okey. Pero wala pa pong sagot ba sa ngayon, Sir Jonathan, dun po sa, binigay din po na liham ng, Malacanang Press Corps, sa Malacanang po? Sa na-monitor po namin ay wala pa, Mm. although weekend kasi so baka sa Lunes pa 'yan kung meron man. Pero hindi ko rin po siguro kumbaga hindi natin i-discount maaaring may behind the scenes na pag-uusap na 'no, dahil I'm sure may direct line naman po yung mga NPC officers at yung PCO, officers o officials 'no. Okey po. Pero, eto po Sir Jonathan, parang mga isolated lang naman po ba ito na case or parang instances, dahil ang parang, yung naging situation po kasi dito between nga yung sinasabi po dun sa request, yung, parang safety po ni, President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. po? Actually oo, tama ka 'no, kaya Mm. nga din medyo mahirap, um, kumbaga hindi as clear cut 'no, dahil
naintindihan naman natin ano, may security considerations po talaga, hindi naman Mm. siguro basta panilapitan yung pangulo 'no. Pero ang hinihingi po natin, or at least ang minumungkahi natin ay maging mas maayos in the sense na, baka mas maganda kung magkaroon po ng, regular na briefing o regular na press call kasama yung pangulo 'no, para hindi na po kailangan na mag-ambush interview yung mga reporters na nagko-cover sa kanya. Hindi naman po siguro imposible na sabihin natin once a month or siguro once every 2 months. I mean, Mm. may dialogue no, between the president and yung mga reporters. No? So yun, sana maayos po nila yung gusot na ito. And I think naman, kung isolated incident, mukha naman po, no? Mm. Ah, although yun nga, kung titingnan natin sa kasaysayan, ano, nagkaroon na ng mga pagkakataon na may mga naban sa Malacanang, hindi lang po sa administrasyon na ito, meron din mga pagkakataon na direksyon na sinabi na kailangan palitan yung mga reporters, no? Um, siguro, ayun po, depende na rin yun sa newsroom managers kung paano po sila pushback sa ganitong mga insidente, no? Pero for now, siguro po napansin din naman natin, minsan may tension sa mga palace briefings, no? Siguro, nag-contribute po yun sa ganitong hakbang ng palasyo. Pero yun nga po, siguro kailangan din natin maintindihan or ipaalala sa palasyo na yung mga nagko-cover naman po sa Pangulo, kahit naman Mm. kaninong opisyal, ilan siya po para gawin lang yung trabaho nila. No? So kung maaari, ay tanggalin po natin mga personal na mga alitan kung meron man. Mm. And meron din kasi madalas po 'no, Sir Jonathan, yung parang situation kasi and we all know ito na ng mga nasa media ano, na kung minsan gusto kasi natin yung parang magkaroon tayo ng exclusive ano, lalo po ito of course ano, kay, sa mismong presidente or pangulo po ng ating bansa. Oo, oo, actually, totoo naman yun. Mm. May makakapagkakataon talaga na gusto nga natin talaga makakuha ng exclusive o na quote Mm. na lang. Kaya nga, gagawa tayo ng paraan ano, na makalapit. Sa ibang mga beats, siguro hindi siya gano'ng kalaking issue, lalo Mm. na kung personal naman magkakilala kayo ng source, no? Siguro iba lang din ang level ng security at level ng protocol dahil pangulo ito, no? At yun nga po, naintindihan naman natin din kung anong pinanggagalingan ng palasyo. Pero yun nga po, siguro ang dapat um, ang mas matimbang dito ay yung intindihin na lang na ginagawa lang naman ng mga kasama natin yung trabaho nila, no? At yung trabaho naman na yun ay para rin sa publiko, no? Para sa kaalaman ng bayan kung ano yung mga nangyayari, ano yung mga plano kunyari ng presidente, no? Mga ganung mga bagay. So, yun, sana hindi po siya i-take personally. At yun, sana maayos na po. Ito po. And eto pa daw Sir Jonathan ano, baka meron din po kayong, siguro parang advice doon naman po ano sa kasi nung lumabas po itong, balitang ito kahapon or yung anunsyo po ng, Presidential Communications Office, eh, ayun po yung kapwa po natin nasa media industry po na ito ay, binatikos or eto nga po ano, binabash po online po, sir. Ah, ayun nga, no? Kasi Mm. naiintindihan din naman natin ano, yung kumbaga sentimiento ng mga kasama natin sa media, no? At in fact, siguro kung parang ang automatic na reaction natin ay siyempre kampihan yung kasama natin sa media, no? So, hindi ko naman masasabi na mali yung naging reaksyon at malaya naman din tayo dapat na magbigay ng reaction sa mga ganitong mga pangyayari, no? Um, at to be fair naman ano actually sa Malacanang press corps, ang yung split naman nila or at least yung statement nila ay ano naman, hindi naman nang-aaway, hindi naman kumbaga ano naman, very fair naman at ang hinihingi lang nila ay pagkakataon para Mm. mapag-usapan ito. Pagkakataon para mapag-usapan itong gusot na ito, no? Siguro, iwasan lang din natin bilang members ng media or nagtatrabaho sa media ng mga personal attacks, no? Wala naman ako personally nakitang ganun, pero siyempre may temptation talaga na siguro batikusin yung mga tao sa PCO. Ah, pwede naman po 'yun. Siguro wag lang personalan. Ah, at sa ano naman, sa mga kasama naman, sa mga opisyal naman ng PCO, siguro hindi naman gano'ng katagal nung
kumbaga dati naman din kayong karamihan sa inyo ay dati rin naman mga mamamahayag. So alam niyo din naman yung trabaho, no? So siguro intindihin na lang natin isa't isa sa issue na ito. Oh. Matagal na po ba, siguro parang sa mga datos po ninyo, Sir Jonathan, matagal na po ba na nagkaroon po ng kahalintulad na parang ganitong senaryo po, sir? Siguro ang pinakamalapit, pero actually hindi pa rin sila comparable. Ang pinakamalapit na pwedeng ganitong nangyari ay Mm. yung ban sa mga reporters ng Rappler, no, sa pag-cover kay Presidente Duterte noon. At saka yung pagkakataon na yung dati presidential spokesperson si Harry Roque ay kumbaga inaway niya yung isang BBC producer, no, on air. Mm. Pinagsabihan niya, kinall out niya, no. Ayaw naman natin umabot sa ganung level yung hidwaan, ano. Kaya maganda rin actually na yung move ng Malacanang Press Corps ay makipag-usap, no. Dialogo naman talaga ang pinaka-importante sa ganitong mga pagkakataon. Okay po. In general naman po 'no, Sir Jonathan, siguro what do you think, naman po ano dito sa, setup of course sa, Presidential Communications Office between po dun sa Malacanang Press Corps ano, kasi, ayun nga parang every other day, sa buong weekend nagkakaroon po ng, press con po, sir. Um, Actually, okey naman 'yun, maganda Mm. naman everyday may press con, may briefing, 'no, paiba-iba yung mga opisyal na pinapadala nila. Um, Actually siguro mas makakapagbigay ng comment diyan yung mga members mismo ng, NPC, 'no, ayoko naman silang pangunahan. Pero sa tingin ko, kaya nga nagkaroon ng mga ng attempt, 'no, na, mag-ambush interview ay baka nakukulangan sila sa information or siyempre maganda rin naman pandagdag sa storya, no, mas magiging mas buo yung istorya mo kung makausap mo yung presidente mismo, no. So, Mm. ah, ang mungkahi nga natin ay sana mas madaling lapitan yung presidente. Although of course nga, nire-recognize naman natin na siyempre presidente yun, ano, marami rin siyang ginagawa. Hindi naman siya, kumbaga, ay parang regular lang na opisyal, no. So sana, yun nga, may compromise tayo maabot dito, no, at hindi umabot sa sitwasyon kung saan may ban talaga mismo or na may hidwaan talaga. Okey po. So, parang okey din kayo sir na parang, yun muna kapag may mga ganitong instances is, parang bigyan muna ng, if ever parang, notice or warning po ano in case yung mga reporters po or mga nakabit sa palasyo po. Siguro, and I think ganito naman ang setup, 'no, puwede naman siguro idaan ng PCO yung ganitong mga issue or ganitong mga concerns, 'no, puwede naman lang idaan sa MPC. Kaya kaya rin naman may ganyang mga organisasyon para mas madali yung yung pakikitungo, 'no, ng mga ahensya sa media, 'no. Um Minsan mas madalas naman kaysa hindi ay maganda yung samahan nila, maganda yung, ugnayan nila, 'no, pero may mga pagkakataon lang talaga na Okey po. So ito, second to the last question siguro natin Sir Jonathan ano, kasi kanina tinitignan po natin yung parang mga shares ano, yung nung inyo pong, statement, mula po sa official page po ng NUJP. Nakikita natin ano, karamihan iniuugnay po or, sinasabi po nga, na pulitika po itong, nangyari. And siguro what is your comment dun sir, parang, iniuugnay po ito sa pulitika po? Siguro hindi natin matatanggal, 'no, na may Mm. elemento ng pulitika dito lalo na, may perception na yung reporter ay, sabihin nating, supporter or medyo mas supportive sa mga Duterte, 'no. At nakita rin naman natin, 'no, may mga ilang, personalities na link sa mga Duterte tulad ni Harry Roque, na kumbaga nagkokomento sa issue na 'to. Pero siguro ang magandang posisyon natin diyan ay, kahit ano pa ang opinyon mo o kung kahit ano pa kung saang kampo ka pa politically, 'no, hindi ko sinasabing, partisan itong, kasama natin, ano, pero hindi dapat siya nagma-matter ang kumbaga hindi dapat nagpapaalis or hindi dapat magre-request na mapalitan ang isang reporter dahil lang sa politika. Hindi dapat 'yung factor, 'no, ang gusto lang nating, pamantayan diyan ay kung legitimate ba siya na journalist at in-assign ba siya, sa Malacanang nung newsroom niya. 'Yun lang naman ang dapat i-check ng, PCO o ng Malacanang. Hindi na dapat i-check kung ano ba yung political affiliations, kung ano man yung perceived na political biases ng isang journalist, no?
Ang kailangan lang nila tingnan ay journalist ba ito at inassign ba siya sa Malacanang, no? Um, Kumbaga kung yung mga personal na convictions ng journalist ay hindi na dapat criteria, no, sa pag-accredit o sa pagtanggap sa pag-cover ng isang ahensya. Okey po. So ayun, siguro lastly na lang po, Sir Jonathan, any additional reminders po 'no, mula po sa NUJP, of course, sa mga kapwa po natin na mamamahayag po, sir? Yun lang, siguro ayun nga, siguro commendation din talaga sa mga colleagues natin sa NPC na sinusubukang ayusin itong issue na ito. At yun nga, hindi po dapat talaga maging batayan. Kumbaga, kasi ang mangyayari kung ang batayan mo ay politika o yung perceived na politika ng isang tao, kumbaga hindi yun fair, no? Ang dapat lang natin talaga tingnan ay kung journalist ba yung isang tao, kung tama ba kung naka-assign ba talaga siya doon, at kahit nga actually hindi tayo nag-agree sa sinusulat o sa nire-report ng reporter, um, kasama po sa karapatan niya or kasama sa karapatan ng mamamayan na malaman ang mga balita, no? Mga impormasyon na nangyayari sa gobyerno. Kasama rin yung presence niya sa agency na iyon. So, yun Mm. po. Kumbaga, kailangan tanggalin natin kung ano man yung personalitan, kung ano man yung mga political biases natin or political stances natin. Trabaho lang naman po tayo din. Okey po. And po with that, maraming salamat po ulit, Sir Jonathan, sa oras po ninyo at magandang gabi po.